Bunga na naging resulta ng laban ng Gilas at New Zealand, napapaisip ngayon si Coach Tim Cone tungkol sa posibleng naging resulta ng kanyang kampanya sa OQT kung kasama sa hanay si Kai Sotto at Scotty Thompson. Itinanggi naman niya na nasa peak na ang ating pambansang koponan at ang Tall Blacks New Zealand nakiusap na sa mga nagbibigay ng hindi magandang pahayag tungkol sa isyu ng luto ang laban na inilabas mo ni Corey Webster. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos bakbakan ng New Zealand sa sariling baluarte, napapaisip ngayon si Coach Tim Cone sa posibleng positibong nangyari kung kasama si Kai Sotto at Scotty Thompson sa hanay ng Gilas na sumabak sa Riga, Latvia para sa Olympic Qualifying Tournament. Narito ang kanyang pahayag ng makausap ng media. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Fantastic yung OQT. Naisip ko lang na maaring mas maganda yung nagawa natin kung hindi nasaktan si Kai Sotto. Maaring pahirapan natin sila. Again, makikita mo yung epekto ni Kai sa laban at makikita mo rin ang epekto ni Scotty. Wala rin tayong Scotty sa OQT. Actually, yung iniisip ni Coach Tim, yun din yung iniisip ng fans ng Gilas matapos manalo sa New Zealand nitong nagdaang November 21. Okay, ando na tayo. Nanalo na tayo sa Latvia, yung kupunan ng Latvia, di ba? Pero nananatili kasing malaking tanong yung hindi paglalaro ni Kai Sotto versus Brazil. Nung time na yun, may iniinda na si Kai Sotto dahil nabagsakan din siya ni Goga Bitadze. Imagine si Goga Bitadze, ang taas din naman nun. Bumagsak siya sa isang Kai Sotto. Masakit yun. And the rest is history. Hindi na siya nakapaglaro doon. Si Scotty, wala rin. Kaya parang iniisip ni Coach Tim, baka nag-iba yung resulta kung andito yung dalawa sa OQT. Kulang kasi tayo nun sa player, di ba? Walang AJ Edu. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga siya kulang kasi andun din naman si KQ at si Mason Amos. Pero iba kasi yung Kai Sotto at si Scotty. May panghihinayang na nararamdaman si Coach Tim Cone sa aspetong yan. Panghihinayang na baka sila yung nakapasok sakaling tinalo nila yung Brazil na kumpletong-kumpleto nung time na yun. Tapos, inaral pa nila yung galaw ni Brownlee kaya na-check nila si Justin, di ba? Isipin mo, walang Kai Sotto, Scotty Thompson, AJ Edu at Jamie Malonzo nung time na yun ng Gilas. Ang laking bagay sana kung kumpleto sila doon. Yung number 6 na Latvia, tinalo na nila. Ibig sabihin, posible rin yung Brazil kung walang injured players ng Gilas sa panahon na yun. Iba yung magiging impact siguro kung andyan yung mga nabanggit nating player na hindi nakasama sa hanay dahil sa injury nilang nakuha sa laban. Sa patuloy na paglalahad ni Coach Tim tungkol sa Gilas Pilipinas na patuloy na gumaganda ang kartada sa torneo ng FIBA, itinanggi ng Gilas mentor na nasa peak na ang ating pambansang koponan. Ayon sa kanya, patuloy pa rin nilang tinitingnan ang direksyon nito at kung hanggang saan ang kaya nitong marating. Narito ang report. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Hindi pa natin nakikita ang best team natin. Gayunman, nagawa na nating talunan ng number 6 at number 22. Sinusubukan pa rin nating tingnan yung saktong patutunguhan natin at kung hanggang saan tayo makakarating. Humble lang talaga siguro si Coach Tim. Para sa akin kasi meron na tayong best team. Okay na yung Gilas eh. Siguro i-maintain lang yung buong squad. Huwag mawala at huwag sana magkaroon ng injury sakaling makabalik silang lahat, di ba? Malaking bagay na yon. At least ngayon, alam na ng mundo na ganito yung estado ng Gilas Pilipinas. Dalawa na biktima nila at posibleng madagdagan pa yun pagdating ng panahon. Maganda na kasi chemistry nila dito eh. Nagkaroon na rin sila ng confidence sa sarili na dati parang ang hirap makita sa kanila yung kumpiyansa na yun. Kumpiyansa na kapag ibang lahi na yung kalaban, hindi na natin nakikita sa kanila. Ngayon parang tingin natin, kakasahan nila kahit sino yung magiging kalaban nila dyan. Sa tingin ko rin ito na yung sumunod sa nabuong Gilas noong 2014 kung saan literal na ginulat nila ang mundo nang pahirapan nila ang mga malalaking kupunan sa Europa tulad ng Argentina. Grabe sila ng time na yun. Anyway, medyo malayo na yung narating natin sa sinabi ni Coach Tim pero tama rin naman siya, di ba? Medyo bata pa kupunan natin ngayon. Patuloy pa rin niyang ipinapasok yung kanyang sistema sa mga player na hindi sanay sa kanyang sistema. Medyo maliit pa rin yung panahon na pinagsasamahan nila tapos kung mag-ensayo sila, ilang araw lang din, di ba? Kaya di mo talaga pwedeng hindi sila hangaan kasi ilang araw lang na practice pero ang bibigat na tinatalo nila. Matindi na yung resume nila ngayon. Kung patuloy pa rin hinuhubog ni Coach Tim ang kanyang kupunan, nag-issue naman ng pahayag ang pamunuan ng Tall Blacks/New Zealand tungkol sa mga natatanggap na negative comments na nagmumula sa mga Pinoy. Bunga na rin ang pahayag ni Corey Webster na luto ang panalo ng Gilas. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang Tall Blacks sa kanyang official Instagram account. Tandaan po natin na lahat tayo, pati yung mga atleta, ay tao. Bagamat okay lang na magpahayag ng mga opinyon, pakiusap namin na panatilihin nating magalang at nakakatulong ang usapan. So yun po yung pahayag or pakiusap nila sa mga patuloy na nagbabahagi ng kanilang disgusto sa naging pahayag ni Corey Webster na niluto umano ng rep ang laban ng Gilas at New Zealand. Sa isang side, bilang Pilipino, tama lang na dumipensa tayo. Pride kasi natin yung nasaling sa pahayag na yun, katotoo
totoo man, di ba? Pero sa isang side na rin, tama rin naman si Tall Blacks nang sabihin niyang tao lang din yung mga atleta. Ibig sabihin nasasaktan din sila sa mga birada ng mga nagbibigay ng pahayag or negatibong pahayag. Or posible rin na sinasabi niya na nagkakamali rin yung mga atleta. Pwede rin yan, di ba? Wala naman siyang inamin sa post. Hiling lang nila talaga na itigil na at siguro mag-move forward. May laban pa rin sila sa Monday versus Chinese Taipei. Tayo naman, yung Gilas naman versus Hong Kong. Bukas na po yan, November 24. So alam natin, nakahanda na rin tayo sa magiging laban ng Gilas. At kapag nanalo sila dyan, pasok na sila sa Asia Cup 2025. Nagaganapin sa August 5 to 17 sa Jeddah, Saudi Arabia po yan. Hopefully manalo tayo dyan para everybody happy. Ano man ang nangyari sa laban ng New Zealand at Gilas, iwan na lang natin siguro yan. Iwan natin yung pangit na karanasan kung meron man. Pero itago natin yung mga magaganda nangyari ng gabing yon na walang iba kundi yung panalo natin sa kanila. Sobrang masakit yun sa kanila kasi hindi nila ine-expect na magagawa ng Pilipinas na talunin sila doon. Akala kasi nila forever na mahina ang ating kupunan pero nagkamali sila doon. Nagbabago lahat. So guys, maraming salamat.